Hi, good morning. Good morning, good morning. So, today, gusto ko mag-share sa matag usab. I just want to share this word this morning, and I hope and I pray nga na ang magrema ni sa ato maghatag ng encouragement sa ato sa dihang this word will give us an encouragement nga kung naanggahom sa balang espiritu, posible ni siya mahitabo sa atong kinabuhi. This word nga akong i-share sa inyo is muna siya ang time nga kana bitang mo ay pagbugag yun sa pagkamuhat sa manifestation sa balang espiritu sa diha si Jesus Christ ikayod niya dito sa langit after sa iyang pagkalansa sa cross diri sa kalibutan, and then may siyang ginatawag nga outpouring of the Holy Spirit sa dihang sila Peter o si John moadto na sila sa simbahan or sa temple. In John and Peter nag-adto sila sa temple aron sa pag-pray. Adto na yung sa kabakol nga ilang nakita while gapasunod sila sa temple, and this word gives a rama sa kuha that these miracles will also happen sa atong mga kinabuhi when we abide in the power of the Holy Spirit. There is atong basahan siya ato siyang basahan ngon there is Acts chapter 3 verses this is 1 verses 1 to 10, but naalatay mga specific nga mga passages sa atong basahan. Ingon diha usa ni anak kaadlaw si Pedro ug si Juan dito sa templo sa alas 3 hapon ang takna sa pagampo. Okay, dito sa ganghaan nga ginganlag matahom may usa ka tawo nga bakod sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod dito. Nabati na ko ba nga kung ikaw kini siya nga tao sukad sa iyang pagkatao iyan na ning nasinati unsa kalisod ang naing-ani nga sitwasyon. I've been in a lot of people nga naay mga hagit sa kinabuhi like ang ilahang loved ones na paralyzed for how many years, and I see their struggles sa pag-atiman, and then nakita ko na sitwasyon sa tao nga siya mismo ang naka-experience sa physical illness for how many years. Dili jud na ako siya. Dili jud na ako masabtan. Pagka wala akong taan na nga sitwasyon. But makita na ko unsa siya kalisod, unsa sa kakapon. Labi na ko naakaana nga sitwasyon niya. Walang-wala ka materially. Wala provision. Hindi naakaana nga hagit. It's so hard. Dili kay, di ba? Lisod jud kay sa natin. Dili na ko ma-explain. Nakapaminaw ko sa ilang mga testimony. Pero dili jud na ko ma-explain ang ilang pinaka-deep jud nga sitwasyon sa ilang kinabuhi sa dihang nag-agi sila for how many years. Most of them as 15 years, 10 years. Ngayon nga na ang sitwasyon like this
kana ang tao ba bakol, so it means dili siya makalakaw. Kinahanglan na isang body nga maghatod sa iya dito aron nga magpakilimos siya. So muna siya ang sitwasyon no? Dito sa gangang gilag mataw may isa ka tao nga bakol sukad sa iyang paghimuso. Sukad sa iyang paghimuso na I don't know pila na katuig. Nya matag adlaw everyday matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tao nga manunod. I don't know kung saan yung gahatod sa iya. It could be yung family, yung loved ones, or any person. Or everyday ginubuhat nila. And it is so exhausted ngadto sa mga tao gahimuan aron siya makahatod lang dito sa templo. Ang labaw sa tanan, it is so painful, tired, I don't know sa nga feelings. Sila ni usa ka bakol nga naasa sa inyo nga sitwasyon gikan sa iyang pagkatao. Sabi ba kapoy kaayo sa nga tanan. Maybe naatay sitwasyon niya dili man ta physically paralyzed. Salamat sa Ginoo ni pero naay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dugay na ta kaayo ana nga sitwasyon. Natay mga struggles karon. Natay mga present struggles karon. Dugay na kaitaan ang sitwasyon. And you know this way naghatag siya ramas ako what if ang gibuhat sa Ginoo sa iya mahitabo pod sa imo. Ang gibuhat sa Ginoo sa iya mahitabo pod sa ato. Diba? Grabe ka amazing. It is because of the power of the Holy Spirit. Kaya ang balang Espiritu is always available. Right? It's been taas ng mga katigan na ang outpouring of the Holy Spirit nagmanifest and even until now naagi hapon nagapamuhat ang gahom sa balang Espiritu. And what if na lang the situation, the experience sa usa ka bakol nagiayo sa Ginoo, nagiayo sa gahom sa balang Espiritu. Mahitabo sa imo nga, mahitabo sa ako, mahitabo sa imo nga namigo. You know? Nung diha, sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan na musulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Because kung iyang purpose, anong naa siya anang templo, na siya sa gawa sa templo, right? Nagpakilimos siya. That's muna iyang huna at that day. You know? Normal day, normal routine, yung para sa uban, usual. Diba? For how many years kakakita siya. Pero hindi na niya ginito. Kita noon natin yung mga normal routine, yung say, makaingon na lang dagan na siya sa matag adlaw na to nga kinabuhi. Right? Muna na siya. Nasanay na tao sahay. Kaya amin natin. Managin na siya forever. Nagin na siya. And just like sa usa ka bakol, that is normal routine. Diba? At that time. But, wala siya kabalo. Kana na that day, magkuha na siya. Magkura siya. Kana nga adlaw. Baka kung napay pizza, duman na tayo. Kana nga pizza. Na ay miracles. Ito po sa ito. Mag-pin out ito sa iya. Without knowing na kanang na ay may tungko sa iya. Grabe sigurado. And I could not wait that the things na nahitabo sa iya at this moment, it will happen also to us. Dayon sa dihang
Ingon dahil sa dihang nakita siya ni Pedro siya. May tutok sila kaniya ko niya. Mingon si Pedro, tanawa kami. Look at us. Kung sa may tutok ang bakol kanila, na nagpaabot niya hatagan siya, limos. Okay? Apan mingon si Pedro, wala ako'y salapi o hulaway. Apanihatag ko kanino, aniakan ako. Sa ngalan na Jesus Cristo. Ma-overwhelm, di ko na-overwhelm ko ani nga ramo. Nga nasarit ng tindog o lakaw. Kanya, gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o kitabangan siya pagtindog. Diha-diha naligon ang mga tiil o lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog o milakaw kuyog kanila. Sulod sa templo, siya naglakaw nga naglukso-lukso o nagdayeg sa Dios. Sometimes, sabi na itong ang makasolve sa ato ang problema, ang makasolve sa atong sitwasyon is material things, money, everything, no? Mga material na mga butang, tao, person, somebody, na mao'y abi na itong makasolve siya sa ato ang problema. Pero, just like sa bakol, nag-expect siya. Diba? Nag-expect siya na adunay ihatag sa iya. Ito, gibali-bali siya. Gibabali-bali siya. Lagin ihatag sa iya ako. Ang iyang mind is, of course, ang money ang iyang ga-expect. Kaya mauna na ang iyang ginabuhat everyday. Pero, ingan si Pater. You know? I don't have that. Wala ko'y bulawan, wala ko'y money. Pero, nakapangalan ni God ang Jesus. Makaayos. It's more than that. Manamingon gid ta nga mas labaw gyud. Dili gyud makalabaw ang imuhang ang relasyon nato sa Ginoo. Walay makalabaw sa relasyon nato sa Ginoo. Walay makalabaw sa presensya sa Ginoo. Walay makalabaw sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Diba? Eh, siguro the best. Siguro para sa ato, the best ang mga butang dari sa kalibutan. Pero mas the best yun ay ang buhaton sa Ginoo sa ato. Right? Mas the best ang buhaton sa Ginoo sa ato in the right time. In the right time. You have to way out na amisa kanang discussion about the fruit of the Holy Spirit, and one of the fruit of the Holy Spirit is ang pagpailo, ang patience. Ang patience is not just waiting, but it is how our attitude or our characters sa dihang naghulata in the right time, because kaning bakol, I don't know how many years pinadayang edad ani siguro na mga kada bitaw sa tawagan na mga studies, right? Na mga studies nabawaan siguro nila kung pila na ni katuig or I don't know, pero in the right time sa saktong panahon ba niabot yun. Wala niya gi-expect. At mga butang normal na dili na kaya. Wala na kaya. Kaya niya sa Ginoo. Kaya siya sa Ginoo. Kaya siya sa Ginoo. Ang mga sitwasyon na to. Nga, ingon tag normal na. Kaya na siya sa Ginoo. And, tuhan lang ginato ang pulong sa Ginoo. The message of God today, umabot rin hapon ang milagro sa itong kinabuhi. Pagkulata, adunay gumah diha sa Ginoo, nagapangalaga diha sa Ginoo. No, adunay kasing-kasing ang bubuhat sa iyang buluhan. That your situation right now, ningon jud ko din jud na temporary lang. Makita jud ni mga milagro sa Ginoo. Just believe on it. If you believe in the power of the Holy Spirit, nagtabugin na sa iyo. Ang kaayuhan ng breakthrough. So, I pray na masin natin ninyo
kagawasan, sama-sama si natin na kagawasan sa Panginoon. And if that will happen, don't forget to give all the glory diya sa inyo. I do hope na imong alagaran si Lord